Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po muli mga kapatid, mga kaibigan, sa magandang umaga sa mga bagong gising po ngayon. Narito naman po tayo ngayon sa programang Biyaya sa Pag-aaga sa 91.9 BBS. Ako po ang inyo pong makakasama sa loob po ng kalahating oras sa mga salita ng Diyos. Ako po si Pastor Andy ng Philippine Good News International Church, Iriga City, at sa technical side kasama naman po natin ngayon si Steven Pabis. Pagpalain po kayo ngayong umaga sa araw hong ito at sa may mga nagse-celebrate po ng kanilang kaarawan. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Huwebes. Pecha 7 po kayo ng Pecha 7 ng umaga pong ito. Kaya pagpalain po kayo ngayong umaga, mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon po, ang ating pong pagkaing espiritual sa araw pong ito ay maari ho nating makuha sa awit na sinulat po ni Haring David. At ako po ay naniniwala na ang mga talata pong ito ay napapanahon na maaaring makapagbigay po sa atin ng kalakasan, lalo na po sa mga nakarang araw na tayo po ay dinaanan ni Christine. At ito pong pagdaan ni Christine, talaga naman pong napakaraming mga tao ang nahirapan dahil po nawala ng mga ari-arian, tulad po ng mga kapatid po nating mga magsasaka, na yung iba po ay talaga naman pong panahon na kung saan sila nag-aani, at sa panahong yon, pagdating ng gabi ay inanod ang kanilang mga palay na nasa sako na. Ito po yung sabi po ng Psalms na nais ko pong dalhin sa bawat isa po sa atin. Nawa po ay makapagbigay tugon sa ating pong kalakasang pisikal at espiritual. At ito pong maging pagkain po natin ngayong umaga. Sabi po sa sulat ni Haring David sa awit, chapter 46, verse 1 hanggang verse 5, ang Diyos ang aking lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo man ay mayanig. Kahit na ang dagat, ang bundok ay matangay. Kahit na magalit yaong karagatan, at ang mga burol ay mayanig, magiba. May ilog na nagalak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo, ilagak, ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Ito po ang pagkabigkas sa talatahong sinulat po ni Haring David. Marahil hindi kayang pigilan ng ilang tao ang takot sa oras na siya ay nasa sitwasyon na may kapahamakan. Ito'y biglaan kung minsan, tulad ng bagyo, lindol, pagguho ng lupa, o anumang bagay, o dumating man yung digmaan. Subalit may isang malakas na pwersa na tanging may otoridad ng lahat na makakatulong sa mga panahong dumarating ang mga ganitong sitwasyon sa buhay ng isang tao. Ang Diyos ang aking lakas, ang Diyos ang aking kanlungan. Ito po ang pagsasabi po ni Haring David. Wala pong ibang pwedeng makapagbigay ng tanging lakas at solusyon sa panahon po natin ngayon. Tanging ang Diyos po lamang ang makakapagpa-encourage po ng ating mga kalooban. Ano yung unang punto na nais kong iwan sa bawat isa? Sa Diyos po nating ilagak ang ating tiwala. Sa Diyos po nating ilagak ang ating pananalig. Sa Psalms chapter 20 verse 7 hanggang verse 8, may sulat pa rin po si David
na nais kong iwan po sa bawat isa sa atin, sa mga nakikinig po ngayon, sa walang humpay na pagsubaybay sa biyaya sa pagkaaga. Sabi po rito sa Psalms 20 verse 7 hanggang verse 8, may umaasa sa mga karwaheng pandigma at mayroon din sa kabayong nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Sila'y manghihina at tuluyan babagsak, ngunit tayo ay itatayo at mananatiling matatag. Ito po yung pangalawang talata na pwede ho natin pagnilay-nilayan ngayong umaga. Ang sabi po dito sa talata pong ito, kapag ang tao daw po ay umasa o nagtiwala sa mga karwahe o kabayo, bakit po ito'y nasulat? Ano ho ba ang pwedeng makuha nating aral? Kasi po noong unang panahon, ang tao po ang kanilang panlaban na pandigma sa panahon ng gera o agawan ng lupa ay karwahe at mga kabayo. Si Haring David ay maraming karwahe, maraming alagad o mga sundalo, magagandang kabayo. Ngunit kanya pong nasabi sa kanyang puso na ang taong nagtitiwala sa mga karwahe o kabayo, sila po ay babagsak at tuluyan mawawasak. Subalit ang nagtitiwala sa Diyos, sabi po ng talatang ito, ay mananatiling matatag. Ano ho? Yung umaasa na hindi na kailangan tayo ay sa mga bagay na katuon. Hindi tayo umaasa sa karunungan ng tao. Ito'y panalangin ni David. Dapat yung tao ay umaasa sa Diyos. Bagamat sa panahon ngayon, yung iba ay talaga naman halos yung kagamitan nila is nasira, para hubang nandoon na ang kanilang pagsandal sa buhay na ito. Naroon na ang kanilang lakas sa mga bagay na ito. Nasira ng Christine. Mga kapatid, mga kaibigan, ipinapakita po ng talata pong ito na ang mga bagay na ito ay nawawasak. Yung mga material na bagay ay pansamantala lamang na nasisira. Yung minsan dumarating sa buhay po natin, yung nakita natin parang yung pinagpundar natin, lahat ng itong na pinag-ipunan natin sa loob ng isang taon ay sa isang itlap mata lang ay nawala at nasira. Kaya yung talata pong ito ay nagbibigay lakas at paghamon sa bawat isa po sa atin. Nasabi po ni Haring David, bagamat po si Haring David ay isa ng hari, ngunit hindi po siya umaasa sa karunungan at kakayanan na kanyang tao. Hindi siya umaasa sa mga kabayo na pandigma nila, kundi sa Diyos lamang po siya umaasa. Bakit po? Nasa kanya ang tugon. Sa kanya ang kanlungan at siya ang kalakasan. Sa panahon na kung saan may mga bagay na hindi natin inaasahan, mayanig man ang mundo, gumuho man, sabi mag-landslide man, magkaroon man ng pagtaas ng alon ng dagat, yung mahulog man ang mga lupa sa karagatan, yung pag-landslide, subalit may Diyos hong tanging makakatulong sa Kanya. May Diyos hong makapagbibigay sa Kanya ng lakas sa panahon na ito ay nangyayari sa Kanyang buhay. Ano ang mangyayari kapag ang tayo ay nagtiwala sa ating mga sariling kakayanan, manghihina at lubusan babagsak? Ito ho yung pinakamasakit, kapag doon ho tayo nakatuon. Kaya ang Diyos po tayo ay dinadala sa talatang pagtitiwala o salitang pagtitiwala at pananalig, at tayo po ay magiging matatag. Kung tayo man po sa panahon po na nakalipas ay nagtiwala tayo sa ating mga sariling kakayanan, tayo po ay magbalik loob sa Panginoon, at ito po ay isang mensahe na kung saan nakita natin ang nakaraang mga araw na tayo ay gustong dalhin ng Panginoon sa pagtitiwala sa Kanya. Tayo po ay magsisi at muli ho natin siyang dalhin sa ating pong mga puso at pagtiwalaan. Pangalawang punto na nais kong iwan sa bawat isa, kailangan ho natin ilagak, magbago ng ating mga puso at ilagak sa Diyos ang ating pagtitiwala. Naghihintay lamang po si Jesus, naghihintay lamang po ang Diyos sa ating mga pagtawag. Sabi po ng talatang ating pong binasa, di ka matatakot, aalisin ng Diyos ang ating takot at pangamba sa mga bagay na ito.
At sa panahon ngayon na tayo ay nakakaranas na hindi nating inasahan, karamihan po ngayon sa ibang negosyante sa loob po ng Naga City ay lugi at bilyon ang kanilang nalugi. Ano ho? Talaga naman masakit sa damdamin, masakit sa kalooban yung mga bagay na naranasan. Ngunit kung tayo ay may Diyos na inaasahan, kung tayo ay may Diyos na sinasandalan at lubusan na nagtitiwala sa Kanya, ang sabi po ng talata natin pong binasa, di ka matatakot. Bakit po? Dahil siya po ay handang saklolo sa oras ng kagipitan. Nasa kamay ng Diyos ang seguridad. Wala po sa mga bagay na ating tinatangkilik. Wala po sa mga bagay na mayroon ho tayo. Wala po sa kakayamanan na mayroon ho tayo. Lahat pong yan, kung dumating ang isang bagay na hindi inaasahan, maaaring mawala. Tulad na nga lang po ng pagdaan ni Christine. Kaya mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, nasa kamay ng Diyos ang tunay na seguridad ng buhay ng tao. Wala sa karunungan ng tao ho. Nasa Diyos ang seguridad, wala sa karunungan ng tao. Ano ho yung pangako na dapat po nating panghawakan sa talatahong ito? Yung pangako na pwede ho nating ilagay sa ating mga puso. At anumang mangyari ay pwede po natin itong tayuan. Sabi po niya sa kanyang kalooban, ang kalooban ng Diyos, nais niya tayo ay laging umasa sa Kanya. Sa talata po ito, makikita po natin dito sa sulat ni David, ang Diyos ang aking kanlungan at kalakasan. Kalooban ng Diyos na tayo ay laging umasa sa Kanya. Kalooban ng Diyos na tayo ay lagi niyang hinihintay na tumawag sa Kanya. Ano ho? Siyang dakilang Ama na nasa langit, lagi lang naghihintay at lagi hong umaasa na tayo po ay lumapit sa Kanya at pagtiwalaan po natin siya. Sa oras ng mga panahon na may problema ho tayo, sa panahon na naguguluhan ho tayo, kaya nga nandyan ho yung sulat ng Matthew 11:28, sa mga taong napapagod ang kalooban, sabi niya, lumapit kayo sa akin at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok sapagkat magaan lamang ito at mag-aral kayo sa akin. Ito po'y isang paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo sa mga sulat na ito. At dito naman po sa mga sulat ni David ay may kasiguruhan po ang isang tao na kapag siya po ay nagtiwala at ang kanyang tiwala ilalagak niya sa Diyos, aalisin ng Diyos ang kanyang takot sa kanyang puso. Aalisin ng Diyos ang pangamba sa kanyang puso. Sabi niya, handa siyang sumaklolo sa oras na siya po ay kailangan at tawagan. Isang halimbawa na dapat po nating tignan o isang halimbawa na dapat po nating sundan na pwede makapagbigay po sa atin ng panibagong lakas at hamon, katulad na lamang po nitong si Apostol Pablo. Sino ba si Apostol Pablo? Ito pong sulat ni Apostol Pablo ay maaari din po makapagbigay po sa atin ng kalakasan sa araw pong ito. Sabi po ni Apostol Pablo sa Roma chapter 8 verse 33 ay nagpapakita po din ng pagtitiwala sa Panginoon itong si Apostol Pablo. Sa sulat niya pong ito ay binigay niya yung tiwala na kanyang sarili sa Diyos. Sabi po ng verse 33 hanggang 37, ito po ang sulat po ni Apostol Paul. Ano ang masasabi natin tungkol din dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, sa lahat, hindi niya kayang ibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Sino ang makapaghihiwalay? Sabi po, sino ang makapaghaharap ng paraan laban sa mga hinirang ng Diyos? Ngayon, ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sa verse chapter 8 po, ng verse 36 hanggang 37, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya,
ang kapighatian, ang pag-uusig, ang pagkagutom, ang kahirapan o panganib o di kay kamatayan. Sabi po ng talata pong ito ng verse 35, ano po? Sino daw po ang maari makapaghiwalay sa Diyos? Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat kanya pong naranasan. Si Apostol Pablo na nagtiwala sa Diyos sa panahon ng kanyang buhay ay dumaan ng maraming sakuna na halos nga po nang siya po ay sumakay ng bangka o anumang sasakyang pangdagat at papunta ho siya sa isang lugar, ay dinaanan po sila ng malakas na bagyo at siya po ay napadpad sa isang ilang na lugar. Niligtas po siya ng Panginoong Diyos, ngunit hindi pa rin po siya natakot maglayag. Sa madaling salita, ang kahirapan na dinaranas ni Apostol Pablo, yung kawalan, gutom, at mga bagay na anupaman ay hindi naging hadlang para ipagtiwala niya ang kanyang sarili sa Diyos. Isa pong hamon sa bawat isa po sa atin sa panahon ngayon, lalalo ho tayong magtiwala sa mga bagay na nakikita ho natin ay panandalian lamang. Kaya lalo ho nating ipagtiwala sa Diyos ang ating mga sarili. Sabi ho ng Psalms verse 12, chapter 12 verse 5, parang bundok ng Sayon ang nagtitiwala sa Diyos, kailanman ay di mayayanig. Kapag ang tao daw po ay nagtiwala sa Diyos, para daw inalintulad ho tayo sa isang bundok, na kahit dumaan man yung lindol ay hindi ho tayo mayayanig, hindi ho tayo mauuga. Sabi po ng kanya mga talata. Kaya kung may mali man ho ang tao sa panahon ngayon na kanyang nagawa na dapat iwasan, ay ito po yung mali na ang tao ay umasa sa mga bagay na material. Ito yung ang mali na bagay na dapat nating iwasan at alisin sa atin. Yung tao ay umasa sa kanyang sariling kakayanan, umasa sa kanyang sariling kayamanan, umasa sa kanyang mga bagay na mayroon siya. Umasa ho tayo sa Diyos. Kasi kung minsan yung mga bagay na ito ay inaalis ng Diyos, inaalaw ng Diyos na alisin po sa atin upang ang ating pansin ay maibaling po natin sa Kanya at ang ating tiwala ay mailagak po natin sa Kanya, mga kapatid. Ang salita po ng Diyos ay katotohanan. At pwede ho natin itong paniwalaan. Ang salita ng Diyos ay maaasahan po natin. Hindi po ito patay. Hindi po ito isang aklat lamang na makikita ho natin at mababasa. Kundi ang salita ho ng Diyos ay may kapangyarihan at kumikilos sa buhay po ng tao. Bagamat hindi po natin nakikita, subalit po ang Diyos ay parang isang hangin. Nakatulad po ng hangin na hindi po natin nakikita, subalit nadarama ho natin kapag ito po ay humahaplos sa atin o tumatama po sa ating mga muka. Katulad din po nito ang Diyos, hindi po natin nakikita, subalit mararamdaman po natin siya sa ating mga puso. Kaya nga po sa sulat ni Haring David, yung pong sa awit na nabasa po natin sa sa chapter 46, verse na mga sumusunod, sabi niya, ang Diyos ang aking lakas, ang Diyos ang aking kanlungan, at sa bayan o sa templo ng Diyos ay mayroon pag-asa, at lagi niyang inaalagaan. Sabi niya sa umaga, alagang-alaga ng Panginoon. Sa madaling salita, naroon lagi ang presensya ng Diyos. Sa talata pong itong ating binasa, ang tahanan na lungsod ay di masisira. Ito ay tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Magpakailan pa man, pag titignan natin yung talatang ito, mula sa umaga hanggang hilaga, talaga naman yung tahanan ng Diyos, yung lungsod ng Diyos, hindi po masisira. Sa madaling salita, yung mensahe po nito sa atin, kapag inilagak po natin ang ating pag-asa o pagtitiwala sa Diyos, walang kasiraan, kundi ito po ay lalong nagiging sariwa at nagiging matatag. Ano ba yung mga talata o salita ng Diyos na katotohanan na pwede ho natin panghawakan, na pwede ho nating lakaran at ilagay sa ating mga puso?
Unang-una po, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. Wala pong ibang makapagbibigay ng tunay na kalakasan, pang pisikal at espiritual at kanlungan, ang Diyos lamang. Pangalawa po, mundo man ay mayanig. Sabi niya, di ka matatakot, di ka mangangamba. Ito po yung mga talata o salita ng Diyos na pwede nating panghawakan o ipagtiwala sa Kanya. Hindi po tayo matitinag, hindi po tayo mauuga. Pang-apat po, ay pinananatili na matatag ng Diyos ang isang tao kapag dumarating man ang mga bagay na hindi niya inaasahan. Nagigiho siyang matatag. Kaya napakaganda ho at napakasaya ng isang tao na ang kanyang tiwala ay nilalagak niya sa Diyos. Ito yung apat na salita na pwede ho nating panghawakan sa panahon po ngayon. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. Pangalawa po, hindi tayo matatakot at di tayo mangangamba. Pangatlo po, hindi matitinag ang taong nagtitiwala sa Diyos. Pang-apat, mananatiling matatag sa panahon na hindi inaasahan. Kung mayroon man po tayo dapat ipagpasalamat sa araw pong ito, siguro po, yun po yung ating mga sarili, sapagkat mayroon pa po tayong buhay. Yung mga bagay man na nawala, napapalitan. Anumang bagay na nasira, pwede mong palitan. Subalit yung buhay, kapag nawala, ay hindi na mapapalitan. Kaya kung may pagpapasalamat po tayo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapwa ko lingkod, ay maaring ipagpasalamat natin sa araw na ito na binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na muling mabuhay. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na iligtas sa isang napakalaking baha na ating pong pinagdaanan. Kung naranasan nyo man yung mga panahong ito, naroon man kayo sa kapanahunan na kung saan ay talagang nasaksihan nyo yung pagtaas ng tubig, kayo po'y aking inaanyayahan na ipagpasalamat po ninyo ang inyong mga buhay sa Diyos. Sa kapanahunan po ni Noe, ang tao po noon ay pinaalalahanan na manumbalik sa Diyos. Sa kapanahunan po ni Noe, nangaral siya ng salita ng Diyos na mayroong pagbaha na magaganap sa kanilang bansa o sa kanilang bayan. Subalit hindi po siya pinaniwalaan. Nung dumating na po yung malakas na ulan ng 40 days and 40 nights na walang tigil na ulan at halos po lahat ng kabundukan ay napuno na ng tubig, kaya nga po yung kanilang arka na ginawa ay lumutang na. Saka yung tao nakarealize na tama nga pala ang sinabi ni Noe. Subalit huli na po ang lahat at hindi na po sila nakapasok sa arka. Hindi na sila nakapasok sa ginawa ni Noe na pinagawa ng Diyos sa kanyang arka. Sila po lahat ay namatay. Tayo po ngayong umaga ay binigyan pa ng pagkakataon na makasaksi ng isang bagay na hindi natin inaasahan. Sa bawat nga po naririnig kong mga tao, lagi nilang sinasabi, ito yung kauna-unahang istorya sa Bicol region o sa Kamsur na naranasan ko. Ito yung kasaysayan, karanasan na hindi ko pa naranasan noon at ngayon ko palang naranasan. Sabi nila, yung pag-apaw ng baha na abot lampas ulo ng tao, bubong o lampas pa sa bubong ng ibang bahay. Mga kaibigan, mga kapatid, tayo po'y magpasalamat sa Diyos sapagkat binigyan ho tayo ng pagkakataon na mabuhay pa sa mundo pong ito. Sa Kanya po nating ilagak ang ating pong tiwala. Magandang umaga po sa bawat isa. Nawa po ay nahamon po tayo ng mga talata pong ito at dinala ho tayo sa presensya ng Diyos at nakapagbigay unawa at lakas sa puso po natin. Sa muli po, ako po si Pastor Andy ng Philippine Good News at nakasama po natin ngayon sa ilang minuto sa technical side si Steven Pabis. Tayo po ibanalangin sa ating Diyos sa buhay at ilagak po natin ang ating mga sarili sa Kanya sa umaga pong ito. Inaanyayahan ko po kayo sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, may likha ng lahat at may otoridad na mga bagay na narito at nakikita namin. Nasa kontrol mo, makapangyarihang Diyos ang lahat.
Ipinagpapasalamat po namin ang anuman mga bagay na nangyari, mabuti man po at masama, sapagkat ito po ay kalooban mo na kami ay bigyan ng paalaala at buksan ang aming mga puso. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon binigyan nyo kami muli ng buhay. Palakasin nyo ang aming mga kalooban, palakasin nyo ang aming mga puso, palakasin nyo po kami, Panginoon, sa aming mga pinagdaraanan. Kayo po ang aming saklolo at kalakasan. Umaasa po kami na darating ang araw, kami ay titindig at babangon at muling tatayo sa tulong ng iyong makapangyarihang kamay. At lahat ng bagay, Panginoon, na nawala, muli po kami umaasa sa mga bagay na ito, na kapag ito'y kalooban mo, ibinabalik mo, Panginoon. Katulad nga po sa nangyari sa buhay ni Job. Nawalan man siya ng kayamanan, mga anak, asawa, dumating ang panahon na ang kanyang tiwala inilagak sa iyo, ibinalik mo ng doble pa. Pagpalain niyo po kami sa umagang ito at dalhin niyo po kami sa inyong kalooban, ilayo niyo po kami sa kapahamakan at makamtan po nawa namin ang biyaya sa umaga pong ito, ang iyong mga pagpapalang inihanda. Palakasin niyo po ang aming mga mahal sa buhay, ilayo niyo po sa karamdaman, lalo na po sa kapanahonan ngayon. Maraming salamat po, tinataas ka namin. In Jesus' name we pray, ito pong aming panalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, hindi na ho magtatagal at sa mga susunod po ang ating pong programang Kakampi Network, ang dadalhin po ni John Bernas.